Bato de la Rosa versus Akop. Speaking of tagu-ampong, mga kababayan. Speaking of alam niyo naman po si Bato de la Rosa. Alam naman po natin na si Bato de la Rosa talagang wala Totoo naman po yung sinabi, tago sa saya, no, ni VP Sara Duterte. Sabi dito, mother skirt from the terrorists. De la Rosa slams Akop for calling him a coward. Ano tawag mo dun? Hindi ba coward talaga yon? Ayaw mong dumalo, ayaw mong harapin yung mga reklamo sa inyo? Eto naman si Jocelyn, tinatanong mo pa. Sabi ni Jocelyn, ano naman po gagawin ni Philip Salvador sa Senado? Tinatanong mo pa, di isang sagot dyan, wala. Di ba? Ipagtatanggol si dating Pangulong Duterte. Kung si Congressman Luistro nandiyan sa Senado. Nako, malamang sa alamang. Sopla lahat yung mga yan. Pati itong si Bato. Di ba? Tinawag po kasi siya ni Congressman Akop. Nagtatago si Bato de la Rosa sa saya, no, ng vice-presidente. Totoo naman. Yan naman talaga ang nakikita natin. Di ba? Sa saya ng vice-presidente at sa pagiging senador niya. Basahin po natin yung balita, mga kababayan. Senator Ronald de la Rosa slammed the remarks of his fellow police officer turned politico antipolo Representative Romeo Akop. Mabisita nga ito pag uwi ko. No? Taga-antipolo Representative Romeo Akop that he should stop hiding behind Vice President Sara Duterte's skirt. Correct. Keso, alam nyo pati nga po yung dahilan ng Vice Presidente, yung pinupolitika. Pinupolitika lang po nila ako. Sagot doon sa budget, pinupolitika nila ako. Ginagaya na din ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, punta ka sa Congress, sagutin mo lahat yan. Sasabihin ni Bato, pinupolitika nila ako. Hindi ako pupunta dyan. Duwag po, mga kababayan. Ayaw humarap o hindi kayang ipaliwanag yung kanyang sarili. Sabi ni Rose Abrigado, morning po sa lahat from Kuwait. All I can say, sir, is, takot si Bato dito I am all right, sir. No? I did not hide behind the skirt of my mother when I fought the terrorists and the insurgent with bullet flying all over. Ayan daw po, yung tipo bang lumalaban sila. Iba yun, Bato, yung lumalaban kayo sa terorista. Miski naman sino no? Talagang magiging proud doon. Pero yung kapag ganito, ang pinag-uusapan, mga kababayan, paglagpas po, no, doon sa kanilang karapatang pantao o paglabag sa karapatang pantao ng mga taong nabiktima, no, nung laban kontra droga. Wala yan, walang kawala ho yan. Long ko kapag napatunayan, no. Ang alam ko, ang pansin ko dito sa mga to, kaya ayaw pong magsidalo, natatakot sila, no? Baka magpaiba-iba sila ng kwento, lalo pong malilintikan. Tapos mga kababayan, ayan nga, tingin ko isa sa kinakatakutan ni Bato de la Rosa, si Congresswoman Luistro po. Di ba? Paano kapag tinanong po, nakikita nila, tingnan mo si Roque. Di ba? Yung kay Roque lang ho, mga kababayan, ayun. Dali, huli, napaamin. Di ba? Hanggang sa dumating sa punto na lang, itong si Roque, nagtago na lang po, mga kababayan. Siguro iniisip ni Tobats, nako, pag umattend ako dyan, baka ako na agad yung sunod na magtago. Sabi ni Gentle Railings, I did not hide under the skirt of my mother. Mother mo si Sara? Bato? Sabi ni Archie Beroya, dapat lang pagbayaran mga utang nila sa taong bayan. Siguro iniisip niya, sarap-sarap na ng buhay ko bilang senador sarap-sarap na ng buhay ko. Yaman-yaman ko na Tapos makukulong ako. Pag humarap ako dyan, makukulong ako. Pero mga kababayan, hindi po siya tinitigilan ng Kongreso hanggang sa
mapa-attend po siya. Bakit to? Nandiyan din ang young guns. Oh, yung mga bagong mga kongresista natin, mga kababayan na walang takot. Oh, badass. Marl, salamat po sa inyong super chat. Eto, ano sabi dito? Then, why should I hide behind somebody's skirt now? Knowing that your words cannot kill me. Kumbaga, wala yan. Hindi tatalab sa akin yan. Dapat ba to, pumunta ka lang dun. No? Punta ka lang dun, ipaliwanag mo, harapin mo yung mga ano. Tapos idepensa mo ang iyong sarili. Tapos ang problema mo, hindi yung ganyan. Oh. Talagang pati ang taong bayan iisipin, duwag ka, takot ka, dahil ayaw mong humarap. Sabi ni Tony Boy String, accessories lang, si Bato de la Rosa at Roque. Tess Florendo, yes, live. Opo, live. De la Rosa, Brisel, at Acop statement in reaction to his defense of Vice President Duterte. Si Vice President din, hindi na din umattend doon sa kanyang ano, sa kanyang hearing para doon sa budget. Ano ba yun? Oh. De la Rosa, Brisel at Acop's statement in reaction to his defense of Vice President Duterte as well. His criticism, even po si dating Pangulong Duterte, deadma din po dito mga kababayan. No? Hindi din po a-attend. Kaya lang, sabi po ng mga kongreso sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers, mga kababayan, si dating Pangulo, may ano kami dyan, kahit konti, palugit. No? Pero, hindi pwede na ganun din si Bato de la Rosa. Na ganun din sila Harry Roque. Hindi daw pwede yon mga kababayan. Kaya kailangan si Bato de la Rosa magpaliwanag, tumungo doon. Hindi yung ganito. Matapang pala. Ayaw mo masasabihan ng ano, ng duwag. Pero ang pinapakita mo kaduwagan. Hindi mo bigla akong naisip, yung idol ni Kibuloy, di ba? Si Senyor Aguila. Mas may itlog pa sa inyo yun, mas may yagballs pa sa inyo yun. Ngayon, nung pinatawag sa Senado, humarap agad. Walang pagtatago. Kayo pinapaharap kayo sa Kongreso. Binibigyan kayo ng pagkakataon para maipaliwanag ang inyong sarili. Ano ginagawa nyo? Sinasayang nyo yung pagkakataon. Kung sakali na magpaliwanag kayo sa Kongreso, nagpaliwanag kayo sa Kongreso at nakita namin dito, narinig namin. Sandali. Mukhang totoo yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Mukhang dapat ipagtanggol natin si Bato de la Rosa. Taong bayan po, ipagtatanggol kayo. Kaso, mas pinipili nyo po na hindi namin kayo madinig. Na talaga namang ang magiging, ang tatakbo sa isipan namin, kayo sir, ay natatakot na magpaliwanag dahil baka magkandadulas-dulas kayo doon sa Kongreso. Sabi ni Just Vincent, yung pare ko, matapang daw pero nagtago. Duwag nga naman. Sabi ni Menchi, Saudi Naval, bakit ba nag-aaksaya tayo ng paswelduhan ang mga wala nang ginagawa, nagwawaldas pa? Akala ko matinuyang bato na yan. Zero vote ka ngayon sa AMNA ko. Ganyan po mga kababayan ang maaaring puntahan po ni Bato de la Rosa. Dati, siguro nung mga 2022, no, pagkatapos ng eleksyon, kapag may mga pa-surveys para sa 2025, kahit pa paano po, pangatlo, pang-apat, si Tobats. Nung kalagitnaan, 2023, nag-umpisa yung mga mautog nila, mga bossing. Medyo gumigit na po. 7, 8, 5, 6, 7, 8, ganyan. Ngayon po, nakita ko yung huling survey. Number 12. 12, naglalaro siya sa 12 to 15. Kaya nako, wag nyo sisihin. Wag nyo kaming sisihin dyan, ha? Sabi, sinisira ako ng mga vloggers kung ano-ano yung mga pinagbabablog sa amin. Ang binablog lang naman namin yung nagiging reaction nila. Mga kababayan, yung nagiging galaw nila. Di ba? Yung nagiging galaw nila base po doon sa galaw-galaw ng politika. Ngayon, patawag sa Kongreso, mag-explain. Ayaw mag-explain.
ayaw pong iparinig sa taong bayan kung ano yung, part niya o yung side niya. Kaya hindi po nila tayo masisisi, mga bossing 'no. So, si Mark Ramos kasi content ng content sa'kin, bumaba tuloy yung ratings ko, hindi po gano'n 'yun, 'no. Kayo po diyaan sa mga mautog ninyo o kama-mautog ninyo kaya bumababa yung mga pulitiko ninyo. Kama-mautog ninyo lahat ng sumasama diyan, ayan, oh, nanganganib, nanganganib yung kandidatura sa 2025, pati yung 2028, mga bossing, ng ng presidential election.